kapayapaan ng Panginoong Hesukristo ay sumainyong lahat. Magandang araw sa inyong lahat, saan mang sulok ng mundo kayo naroroon sa mga oras na ito. Natapos na nating basahin ang unang 4 na bahagi ng aklat ni Job mula sa banal na kasulatan. Sa unang bahagi, nakilala natin ang patriarkang si Job at nalaman natin ang dahilan kung bakit niya dinaranas ang mga karumal-dumal na nangyayari sa buhay niya. Sa ikalawa hanggang ika-4 na bahagi naman ng aklat ni Job, nabasa natin ang pagpapalitan ng mga kaalaman sa pagitan nila Job at ng kanyang tatlong mga kaibigang sina Eliphaz ng Teman, Bildad ng Showa at Zophar ng Naaman. At ngayon, ipagpatuloy natin ang pagbabasa ng aklat ni Job. At ito ang part 5 na pinamagatang Pagpupuri sa Karunungan. Ika-28 kabanata mula unang talata hanggang ika-28 talata. Sa bahaging ito ng aklat ni Job, ang tekstong Hebreo ay hindi nagpahiwatig kung sino ang nagsasalita. May mga minahan kung saan nahuhukay ang pilak. May mga lugar kung saan dinadalisay ang ginto. Ang mga tao ay naghuhukay ng bakal mula sa lupa at tinutunaw ang tanso mula sa mga bato. Ginalugad ng mga tao ang pinakamalalim na kadiliman. Naghanap sila sa kailaliman ng lupa at naghuhukay ng mga bato sa kadiliman. Sapagkat mula sa kung saan ang sinumang nakatira o ang mga paa ng tao ay naglalakbay, hinuhukay ng mga tao ang mga baras ng mga minahan. Doon, malungkot silang nagtatrabaho, nakakapit sa mga lubid sa mga hukay. Ang pagkain ay tumutubo mula sa lupa, ngunit sa ilalim ng parehong lupa, ang lahat ay gutay-gutay at durug-durug. Ang mga bato sa lupa ay naglalaman ng mga sapiro, at ang alabok nito ay naglalaman ng ginto. Walang lawin ang nakakakita sa mga kalsada patungo sa mga minahan, at walang buitre na lumilipad sa ibabaw nila. Walang leon o iba pang mabangis na hayop ang naglalakbay sa malungkot na mga kalsadang iyon. Ang mga tao ay naghuhukay ng pinakamatigas na bato, naghuhukay ng mga bundok sa kanilang base. Habang sila ay lumalagos palabas sa mga bato, natuklasan nila ang mga mahalagang bato. Naghuhukay sila sa mga pinagmumulan ng mga ilog at inilalantad ang nakatago. Ngunit saan matatagpuan ang karunungan? Saan natin matututuhan ang umunawa? Ang karunungan ay hindi matatagpuan sa mga tao. Walang nakakaalam ng tunay na halaga nito. Ang kailaliman ng mga karagatan at dagat ay nagsasabi na ang karunungan ay hindi matatagpuan doon. Hindi ito mabibili ng pilak o ginto. Hindi maaaring tumbasan ng pinakamainam na ginto at mga hiyas ang halaga nito. Ito ay nagkakahalaga ng higit pa sa ginto kaysa sa isang gintong florera o pinakamagandang salamin. Ang halaga ng karunungan ay higit pa sa koral o kristal o rubi. Ang pinakamainam na topas at ang pinakadalisay na ginto ay hindi maihahambing sa halaga ng karunungan. Saan kung gayon ang pinagmumulan ng karunungan? Saan natin matututuhan ang umunawa? Walang buhay na nilalang ang makakakita nito.
kahit na ang isang ibon na lumilipad. Kahit ang kamatayan at pagkawasak ay umamin na sila ay nakarinig lamang ng mga sabi-sabi. Diyos lamang ang nakakaalam ng daan, ang nakakaalam ng lugar kung saan matatagpuan ang karunungan. Dahil nakikita niya ang mga hangganan ng mundo, nakikita niya ang lahat ng nasa ilalim ng langit. Nang bigyan ng Diyos ang hangin ng kapangyarihan nito at tinukoy ang laki ng dagat, nang magpasya ang Diyos kung saan babagsak ang ulan at ang landas na tinatahak ng mga kulog na ulap. Noon niya nakita ang karunungan at nasubok ang halaga nito. Ibinigay niya ang kanyang pagsang-ayon. Sinabi ng Diyos sa mga tao, upang maging matalino, dapat kayong magkaroon ng paggalang sa Panginoon. Upang maunawaan, kailangan ninyong tumalikod sa kasamaan. At dito nagtatapos ang part 5 ng Aklat ni Job. Abangan sa susunod na linggo ang pagpapatuloy ng Aklat ni Job, ang part 6. At ito ay pinamagatang ang huling pahayag ni Job sa kanyang kaso. Hanggang sa muli, patnubayan nawa tayong lahat ng dakilang Diyos Ama sa langit. Sa ngalan ng Panginoong Hesukristo na ating manunubos. Peace.